Tila napipikon na naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kinakaharap na suliranin ng bansa. Sa kanyang talumpati sa ika-31 Annual Convention ng Prosecutors League of the Philippines sa Puerto Princesa, Palawan kagabi, muli itong nagbabala na magdedeklara ng revolutionary government at sususpindihin ang writ of habeas corpus pag nasagad na siya. Nag-ugat ito sa usapin ng nakakaperwisyong kasunduan ng pamahalaan sa water concessionaire na Maynilad, dahilan upang ipag-utos ng Pangulo ang pag-review sa lahat ng kasunduang pinasok ng gobyerno. I have enough problems with criminality, drugs, rebellion and all. Pero pag ako ang pinaabot ninyo ng sagad, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. And I will arrest all of you. So kung hindi ako kasama kayo sa mga rebelde, mga kriminal, pati yung mga durugista, then pahirapan mo ako, I will declare a revolutionary war until the end of my term. Then pasensyahan tayo. Revolusyon ang batayan sa pagbuo ng gobyerno sa ilalim ng revolutionary government at nasa leader ang buong kapangyarihang mamuno at mamahala na hindi nililimitahan ng anumang batas o palatuntunan. Samantalang pag sinuspindi naman ang writ of habeas corpus, maaaring magpatupad ng warrantless arrest. Tinuligsa rin ng punong ehekutibo si Senate Minority Leader Franklin Drilon dahil sa pahayag nitong maging maingat sa pag-review sa lahat ng government contracts at loan agreements. Kung hindi ako gaya sa kanila just being complacent, say, be careful of legalities, what? How dare you say that to me, Mr. Drilon? Sa inyo yan eh. There is a contract, sir. The Republic, this Republic of the Philippines, cannot hinder or hinder, cannot interrupt in the matter of the rates. Ano? Kaya ako sabi ko, tinapon mas cabinet meeting, was it last night? The other night. So ayusin ninyo, I will not honor ninyo. Eh ano, kung magkagulo tayo. Do not push me to the wall. Ay, alam mo, naging presidente ako dahil sa mamaming tao. Samantala, nag-react naman ang kampo ng oposisyon sa pinakahuling pahayag na ito ng Pangulo. Payo ng oppositionist at senatoriable na si Shell Jokno kay Pangulong Duterte, huwag maging pikon at mainitin ang ulo dahil kung magdedeklara nga ng RevGov ang punong ehekutibo, pagtatraydoraan niya ito sa saligang batas at sambayan ng Pilipino. Si Vice President Leni Robredo naman ang hahalili bilang presidente kay Pangulong Duterte kung tototohanin ang RevGov declaration nito ayon kay senatoriable at lead counsel ng Vice Presidente na si Attorney Romulo Macalintal. Si Robredo anya ang magiging pinuno ng democratic government samantalang si Duterte naman anya ang leader ng RevGov. Samantala, paglilinaw naman ni Pangulong Duterte, banta lamang ang binanggit niyang revolutionary government o RevGov sa mga mapang-abusong elitista sa bansa na ginagamit anya ang kanilang salapi at impluwensya upang makakuha ng kontrata sa gobyerno. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines.